Saan mabasa sa Biblia na inutos ng Diyos? Mali ang tanong, invalido na naman. Bro Jando, Yes. paano kung mabasa natin na may utos? yung imahe ng mga santo ba, yung mga ni Mama Kaya Mary. nga, tanungin ko muna siya, paano kung may mabasa? Sige. Wala. Saan mabasa Hindi sa lang. Biblia? Tanungin ko ha. Tanungin ko yung tanong ko. Tanungin yung tanong ko. Sige. Saan mabasa sa Biblia na ang Diyos ay nag-utos na siya, ang Diyos siya at ang kanyang propeta ay uukitan ng imahe? Sige. Sige na. Sagutin niyo ba? Kung merong mabasa kapatid, pagkakatoliko ka. Sige. Ayan, kumasa. Sige. Kumasa ba Maganda to. ano? Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor, ilalatad. Card bag sauce, simbahan. Sige, ganito. Sa Exodo 20, pinagbabawal ng Diyos na gumawa ng imahe. Imahe na nasa lupa, sa langit, sa ilalim ng tubig. Pero may inutos ang Diyos na mga imahe, katulad ng cherubim, mga leon, ahas. Ikaw ngayon, tanong ko sa iyo, sa mga Katoliko, saan mabasa sa Biblia na pinag-utos ng Diyos na siya at sa kanyang mga propeta ay gagawa ng imahe, ikutan? Ayan, napakaganda ng iyong katanungan, Gabi Santos. Sabi niya, saan mababasa sa Biblia na nag-utos daw ang Diyos? Ang tanong ay invalido dahil hindi naman namin turo yung tinatanong mo. Ang tinatanong mo ay batay sa maling unawa ninyo. Ano ang aming turo? Ang aming turo ay ganito. Si Kristo nagbigay siya ng otoridad sa kanyang iglesia. Mateo chapter 18 verse 18. Ang sabi ni Kristo ganito, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Kaya kung ipinagbawal ng Iglesia Katolika sa lupa ang abortion, bawal sa langit yon. Kung ipinagbawal ng Iglesia Katolika sa lupa ang same-sex marriage, bawal sa langit yon. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Kaya kung ipinahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa ang magkaroon ng imahe ng mga santo, wala naman kaming turo na Diyos ang mga santo, may pahintulot sa langit yun. Iyan ang aming aral. Si Kristo nagbigay ng otoridad sa tunay na iglesia na anuman ang ipahintulot sa lupa, gaya ng imahe ng mga santo, ay may pahintulot niya sa langit. Iyon ang aming turo at magtanong ka batay sa aming turo at hindi sa maling unawa nyo. Go! Saan mabasa sa Biblia na inutos ng Diyos? Mali ang tanong, invalido na naman. Bro Jando, Yes. paano kung mabasa natin na may utos? yung imahe ng mga santo ba, yung mga ni Mama Kaya Mary. nga, tanungin ko muna siya, paano kung may mabasa? Sige. Wala. Saan mabasa Hindi sa lang. Biblia? Tanungin ko ha. Tanungin ko yung tanong ko. Tanungin yung tanong ko. Sige. Saan mabasa sa Biblia na ang Diyos ay nag-utos
na siya, ang Diyos siya at ang kanyang propeta ay uukitan ng imahe. Sige. Sige, sagutin niyo ba? Kung merong mabasa kapatid, pagkakatoliko ka. Sige. Ayan, kumasa. Sige. Kumasa ba rin Maganda dyan? Anong Maganda to, bro. talata ba rin? Maganda to, bro. May bago na tayong kaanib. Ano? Sige. Basahin mo muna ang Panginoong Sige. Jesucristo muna. Panginoon muna. Basahin mo sa New International Version. Isaiah 19:19 hanggang 21. Okay, New International Version. Isaias, ano yun? Isaias 19:19 hanggang 21. Sa Panginoon pa yan, ha? Panginoon pa yan. 19 hanggang 21. Okay, ito sinasabi sa New International Version. In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and a monument to the Lord to its border. It will be a sign and witness to the Lord Almighty in the land of Egypt. When they cry out to the Lord because of their oppression, He will send them a Savior and defender, and He will rescue them. So the Lord will make Himself known to the Egyptians, and in that day they will acknowledge the Lord. They will worship with sacrifices and grain offerings. They will make vows to the Lord and keep them. Ayan, napakalinis sa ata kapatid. Sa altar ng Panginoon, merong monumento ng Panginoon at doon gagawin ang pag-aalay, pagsasamba para sa Panginoon at nang ganoon makikilala siya ng mga Ehipsyano. Ngayon, nabasa na, magkakatoliko ka na. Basahin mo sa Tagalog. Basahin mo dyan, no? Wait lang. Isindi, basahin mo isindi. Ang salita ng Diyos. Ganun pa rin. Sa talata. Sige, Tagalog daw. 19 lang. O, 19. Ang sabi ganito, sa araw na yon itatayo ang isang altar para sa Panginoon sa lupain ng Ehipto at itatayo ang isang alaalang bato sa hangganan nito. Magkakatoliko ka na. Saan ang inutos ng Diyos? Yan nga. Saan ang inutos ng Diyos? Utos na ng Diyos yan. Sige lang, yung sa mga santo muna. Yeah, sa mga santo muna para tumahimik ka. Kasi kahit pa binabasa, hindi ka naman talaga tatanggap kahit pa binabasa. ESV. Hindi Brother John Ray, tuntusan mo kaagad. Kawawa naman. Sige, go. ESV, Isaiah 55, 5 at saka 6. Ano yun? Ano yun? Isaiah 56, 5, 6. Isaiah 56, 56 hanggang 6. Ito naman ang sabi. I will give in my house and within my wall. Uy, Panginoon nagsasalita nito. I will give in my house and within my walls a monument and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Ayan. Yan na. Pero na. Yan, sa mga santo yan. Ayan. Ilalagay sa bahay ng Panginoon. Santo. Ano yung bahay ng Panginoon? Iglesia o hindi? Tagalog. Basahin Tagalog. Uy, Oh my God! ano ba naman to? Napakaano mo naman? Ano ba yung English? Hindi nagsasabi ng totoo? Kaya binabasa sa English para mabasa ang terminong monumento. Ang tanong mo kasi, saan mababasa? Kaya hinahanapan yun. Kaya binasa na ngayon. Ang tanong niya, saan mababasa sa Biblia? Ano ba yung binasa natin mo dyan do? Comex? English Standard Bible. Kaya yan ang problema sa inyo.
naghahanap kayo kung saan mababasa. Ngayong binasahan na kayo, hahanapin nyo sa ibang bersyon. Napakalaki ng problema ninyo, Gabi Santos. Kawawa ka naman. Go. Sabi mo sa Tagalog muna. Basta, Ay, ang reason dahil binasa yon dahil sa term na monument. Dahil sa term na monument. At ang tanong mo kasi, saan mababasa? Kaya binasa niya sa English version yung term monument para doon makita. Dahil sa Tagalog, wala namang nakalagay na monument dahil ang monument is an English word. Ko talaga, Gabi Santos, esep naman dyan. Go! saan niyo mabasa? Oy, kawawa. Binasa na nga. Ito, balikan natin. Ayan o. I will give in my house and within my walls a monument. Yung monument, bro, hindi ba yan, ukit na larawan? Sagot. Tapos kanino mga monumento yan, Bro Jando? Hindi, Diba? sagutin mo. Brother, wait lang. Ipapasagot ko sa kanya ito. Pakinggan ninyo kung paano maiipit si Gabi Santos ngayon. Gabi Santos, ang monument ba ukit na larawan o hindi? Yes! Ayun, Brother John Ray. Napuntusan mo na naman. Sige, go. Oh, sige, Gabi. Hirit pa, go. Larawan mo ng Diyos yun. Dahil inamin mo na yan ay mga, dahil ang monumento ay ukit. Ano ang pinapaukit dyan? Brother John Ray. Oh, Naghahanap siya ng larawan ng Diyos. Larawan ng Diyos, ha? nabasa naman yung sa larawan ng Diyos, Bro Jando. Wait lang. Gabi Santos, confirm ko lang sa'yo. Diyos ba si Kristo ayon sa turo sa relihiyon ninyo? Huwag ka na magtanong. Hindi, klaruhin mo kasi sabi mo, Christian ka. Dahil Christian ka, klaruhin ko lang. Sa turo ba sa relihiyon ninyo, Diyos ba si Kristo? Kasi tinatanong mo kasi, larawan ng Diyos. Tanong ko sa'yo, sa inyong relihiyon ba, Diyos ba si Kristo? Yes or no? Ang tanong ko, Hindi, sagutin mo muna. Sabi mo kasi, ang tanong mo, larawan ng Diyos. Tanungin kita ngayon, sa inyo ba, relihiyon, Diyos ba si Kristo? Yes or no? Hindi. Umiiwas to eh. Gusto ko lang klaruhin dahil may babasahin akong talata, larawan mismo na inukit kay Kristo. Sige, go. Diyos ba si Kristo sa inyo o hindi? Si Kristo nga ay Diyos. Ayun. Dahil Diyos si Kristo sa kanila, babasahin naman natin yung hinahanap niyang talata. Hinahanap yung talata, ha? O sige, babasahin ko naman ulit sa iyo, ha? O, tunugan mo. Sa mismo, Galatia 3:1, The Living Bible. Ito ang sabi. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture. Ano daw? With a picture. Ulitin ulit. With a picture on it of Christ dying on the cross. Ayan, larawan na talaga ni Kristo. Nabasa ko na. Kaya sa'yo. Bro Jando, baka hindi pa yan na-develop. Oh, sige. Gabi Santos, nabasa ko na. With a picture on it of Christ dying on the cross. Tanggap mo na ngayon yan. Nakita mo lang picture, akala mo larawan na yun. Basahin mo sa Tagalog. Ano ba ang Tagalog ng picture? Basahin mo sa Tagalog. Ano ba ang Tagalog ng picture? Basahin mo sa Tagalog. Hindi, ano ba ang Tagalog ng picture? Ano ang Tagalog ng picture? Projection yan. Hindi ko tinatanong ang paliwanag mo. Ang tanong ko, ano ang Tagalog ng picture? Pwede siyang literal na picture. Literal na picture, literal English, picture English pa rin. Yung picture, yung salitang picture, ano sa Tagalog ang salitang picture? Projection, wag kang tagpitag. Hindi, ano yung picture sa Tagalog? Be honest ka, dahil ipit ka na ngayon sa live. Ano sa Tagalog ang picture? Malino naman ang ipit sa Bro Jando. Ayaw niya ng English, Bro Jando.
Bro Jano, tanong ko na lang sa kanya, ayaw niya tanggapin yung picture kasi baka daw hindi pa na-develop. Tanungin na lang natin. Ibig mo magsabihin, bro, walang larawan ng Panginoong Jesucristo sa inyo? Tagalog picture, larawan. Bro, Sa tanong ko lang. Tagalog. Okay, may tanong. Dahil ayaw mo maniwala sa English, magtanong ako siya sa Tagalog. Ibig mo bang sabihin ang relihiyon nyo ay walang larawan ng Panginoong Jesucristo? Wala. Wala. Nagbawal ang Diyos yun eh. Ang Panginoong Jesucristo ba larawan ng Diyos? Wait lang. Sabi niya, ipinagbawal daw ng Diyos na gumawa ng larawan ni Kristo. Sabi niya. Sige, Gabi Santos, eto naman ngayon, ikaw naman sisingilin ko ng talata. Dahil Bible alone kayo, talata ang isagot mo sa akin. Saang talata sa Biblia mo nabasa na ipinagbawal ng Diyos na gumawa ng larawan ni Kristo? Ay nako, Janduo. Ay nako, wag ka munang ganyan. Wag munang malambot ang boses. Ayusin mo muna ang pagsagot, Gabi Santos. Okay ha? Ulitin ko ang tanong ha. Sinabi mo kasi ngayon lang. Sabi mo kasi ngayon lang na wala kayong larawan ni Kristo sa simbahan ninyo dahil ipinagbawal yan ng Diyos. Tanong, saang talata sa Biblia, dahil Bible alone kayo eh, kayo ang kukulong namin sa talata ngayon. Saang talata sa Biblia mababasa na ipinagbawal ng Diyos ang larawan ni Kristo? Nasa Exodo 20, nasabi ng Diyos, Ayan, mababasa ba sa Exodo chapter 20 verse 3 to 5 na ipinagbawal ng Diyos ang larawan ni Kristo o gawa-gawa mo lang yan? sa Exodo 20, sabi doon, bawal. Hindi, maliwanag ang aking tanong. Hindi ko tinatanong ang larawan ng Diyos-Diyosan. Ang tanong ko sa iyo, larawan ni Kristo ipinagbawal. Saang talata yon? Ang sabi ko, Ang Exodo 20 na sinabi mo, larawan yon ng Diyos-Diyosan. Ang tanong ko sa iyo, larawan ni Kristo ipinagbawal. Saang talata yon? si Kristo Diyos. Ano ba naman to? Huwag mo namang ipahalata na naiipit ka na masyado, Gabi Santos. Ay, ulitin ko ang tanong nga, eto mga Katoliko, ganito kung tanungin nyo ang mga sulpot. Ulitin ko ang tanong, Gabi Santos. Sabi mo, nasa Exodo 20 na ipinagbawal ng Diyos ang larawan ni Kristo. Tanong, mababasa ba sa Exodo 20 na ipinagbawal ng Diyos ang larawan ni Kristo? Si Kristo ay Diyos. Hindi ko tinatanong kung Diyos si Kristo. Ano ba naman to? Hindi ko tatanong kung Diyos siya. Ang tanong ko sa iyo, sinabi ba sa Exodo 20 na ipinagbawal ang larawan ni Kristo? O hindi? Mababasa doon. Diyos. And, ano ba naman to? Tinanong ka ni John Ray kanina. Ang tanong ni John Ray sa'yo, sa simbahan ba ninyo wala bang larawan ni Kristo? Ang sagot mo, wala dahil ipinagbawal yan ng Diyos. Tanong ko, saang talata yon? Sabi mo, Exodo 20. So ang follow-up question ngayon, mababasa ba sa Exodo 20 na ipinagbabawal ang larawan ni Kristo? Makinig ang sagot to. Makinig ang sagot to. Ang sabi nga ng Diyos sa Exodo, bawal gumawa ng larawan ng nasa langit. Si Kristo ay Diyos nasa langit. Di ba? Oh, Ngayon, Brother Gabi Santos, kung mapatunayan ko naman uli sa iyo ngayon gamit mismo ang Exodo 20, versikulo 3 hanggang 5, na iyang nasa langit ay hindi tumutukoy sa Diyos, aaminin mong mali ang unawa mo. ang Diyos ang nasa langit. Wala sa langit ang Diyos. Yeah, kung babasahin ko ngayon, Exodo 20, 3 hanggang 5, kung ang nasa langit ay hindi tumutukoy sa Diyos, aaminin mong mali ang unawa mo sa Bible. Sige, basahin mo muna. Basahin mo muna. Oh, sige, mapasahin ko ha. Naghamon siya eh. Nagdadalawang isip na. Nako, nabahag na, nagdadalawang isip na. O sige, babasahin ko sa iyo ha.
Ito, Exodo 20, chapter 3, verses 3 to 5. Kahit 4 lang. Ito. You may worship no other God than me. Huwag kang magsasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. 4. You shall not make yourselves any idols. Huwag kang gagawa sa iyong sarili ng Diyos-Diyosan, idols. No images of animals, birds, or fish. Ano daw yung imaheng nasa langit? Birds, yung imaheng nasa lupa. Animals, yung imaheng nasa lalim ng tubig. Fish. Mali pala unawa mo. Hindi pala Diyos. Ibon pala. Ang langit, ibon. O nasaan ba ang langit? Sa lalim ng lupa? Ibon pala sa iyo. Nasaan ba ang ang ibon? Nasa lalim ng lupa? Lupa ang ibon, mula sa langit. Nasa ilalim ng lupa ang ibon? Balik ka, ating basahin sa Tagalog yung verse 4. Ating basahin sa Tagalog ang verse 4 ha. Tingnan ninyo ha. Ito, nasisinungaling pa kasi. Ang sabi ganito, huwag kang gagawa ng anumang nilalang. Yung term na nilalang na nasa langit, yung Diyos ba nilalang? Sagot. Gabi Santos, tinagalog ko na ha. Yung term na anumang nilalang na nasa langit, yung Diyos ba nilalang? Ang nilalang, ibig sabihin niyan, being. Oh, being. Being. Nilalang. Ano ang unawa mo sa term nilalang? Ang God. Hindi. Sumagot ka, huwag kang magpalusot. Ipit na ipit ka, Gabi Santos. Ipit na ipit ka. No? Yung nilalang, ayon sa turo ng relihiyong kinaniban mo. Yang term nilalang, Diyos ba yan? Being. Yung nilalang ba, yung being ba, sinasabi mo nilalang ba yan? Being, ang Diyos is Diyos. Yung being ba na sinasabi mo nilalang ba yan? Ang Diyos na talan. Sumasang-ayon ka ba ng tinagalog ko ang mababasa ay nilalang, yes or no? Ang Tagalog. Ay, naku, ang daming palusot. Ipit na ipit. Kawawa naman, Gabi Santos. Huwag namang ipalata. Alam mo, nakikita sa live yung talata. Hindi yan nakatago ang talata. Napapanood sa live ang talata. Nababasa ng mga viewers ang talata. Huwag kang hindi uubra yung pagsisinungaling mo sa live. Nababasa ang talata sa live. Pakiulit. Yang nilalang na nasa langit ba para sa inyo? Diyos. Being. Jando, being. Nagmamarunong si Gabi. Nagmamarunong siya. Ayun. Jendo. Na. Wala na. Bro Jendo. Putatan na. Brother Wendell. Putatan Sige. na. Tanong mo na ako sa kanya. No? Sige. Dahil bawal daw ang paggawa ng larawan na nasa langit. Sinabi niya kanina kasi na ang ipinag-uutos ng Diyos ay mga anghel, kirubin. Kaya ang tanong ko, kung ang argumento niya bawal ang paggawa ng larawan na nasa langit, ang kirubin ba ay nasa langit o hindi? Wala. Brother, Gabi Santos, ang kerubin ba ay tagalangit? Sagutin ko ha. Makinig kayo ha. Mga karsisi ha. Mga katoliko. Sige. Go. Ang Diyos ang nag-utos. Di ba? Hindi ang tanong. Ko talaga, ang tanong sa'yo, yung kerubin ba ay nilalang sa langit o hindi? Makinig ka nga muna sa sagot ko nandiyan nga eh. Ang sagot ko nga dyan, ang Diyos ay nag-utos. Di ba? Nabawal imahe sa langit. Oo. Sino bang mag-exempted sa utos niya? Siya lang din. Kaya nag-utos siya. Gumawa ng interpretation. Okay, sige. Follow up, Bro Jendo. Sige, go. Follow up. Okay. Dahil ang kerubin na nasa langit ay inutos ng Diyos, Exodo 25:19-20, na magawa ng imahen o larawan. Alam mo ba na sa Biblia,
may templo ng Diyos na may mga larawan ng kerubin kahit walang mabasa letra por letra na inutos ng Diyos na ang templo ay lagyan ng larawan ng kerubin? Oo nga, brother. Oo nga. Ang tanong ko kasi ganito. Very good. Okay. Na inutos Diyos na siya at kanyang propeta ay gawa ng imahe. Ayun, Okay. propeta. Sunod. Propeta daw ng Oh. gawa ng imahe. Propeta. Sunod. Oh. Alam mo ba na sa ikalawang hari, Kapitulo 23, 15-18, may monumento ang propeta na hindi ipinawasak? Yan, alam mo ba yan? Hindi, alam mo ba yan o hindi? Sagot mo na, alam mo ba o hindi? Hindi. O hindi niya alam, Brother Hindi Wendell. pala alam. Kaya nga pala. Tuloy. So, Ikalawang, ikalawang hari, Kapitulo 23, nang ipinawasak ang lahat ng mga Diyos-Diyosan, winasak, giniba, ngunit ang monumento ng propeta ay hindi winasak. Sunod na tanong, sang-ayon ka ba na sa Ezekiel 41, 17-22, ang templo ng Diyos ay may mga nakaukit na larawan ng mga anghel at may mukha ng tao kahit walang mabasa na ang Diyos mismo ay nag-utos? Tinatag mo nga yung ano mo. hindi, sagutin mo muna ang tanong. Sagutin mo muna ang tanong, alam mo ba na sa Ezekiel 41, ang templo ng Diyos ay mga nakaukit na larawan ng kerubin at mukha ng tao? Yes or no? Baka mo muna. Alam mo ba? Muna. Sagutin muna, alam mo ba o hindi mo alam? Alam mo ba o hindi mo alam? Alam mo ba o hindi mo alam? Basahin. Alam mo ba o hindi mo alam? Kasi kung hindi mo alam, babasahin. Kung alam mo, wala nang reason para basahin. Ano, Gabi Santos, alam mo ba o hindi mo alam? Hindi ko alam yan na meron. Oh, sige, hindi niya alam. Sige, basahin mo, Brad Jando. Ayan, hindi niya alam. Babasahin natin dahil hindi niya alam. Ayan na, Gabi Santos, ang kanyang profile pic ay naka-red siya na damit at may bit-bit na something black. Yan ang Gabi Santos na nakipagsubukan ngayon. Ito ngayon, 41:17. Ito ang sabi. Yan. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin. Salita ng larawan ng palmera at kerubin. Bawat kerubin ay may dalawang mukha. Ang isa ay mukha ng tao. Ayan, Brother Wendell, nabasa na. So ang tanong, tanggap mo ba ito, Gabi Santos? Yes or no? Yun nga ang pinag-utos ng Diyos na gumawa ng kerubim. Hindi yan ang tanong. Ang tanong, nabasa ba na ang templo ng Diyos ay merong nakaukit na larawan? Yes or no? Ayun, meron pala. So, ibig sabihin, Brother Gabi, ito ibig sabihin nun. Isang beses lang nag-utos ang Diyos sa panahon ni Moises. Pero ang authority nagpatuloy. Kaya kahit hindi inutusan si Solomon at yung nasa Ezekiel, okay lang yun dahil doon pa lang sa Exodo 25, ang Diyos na mismo ang nag-utos. Nakapagtataka lang sa'yo, Gabi Santos, bakit hindi mo tinatanong yung nasa Exodo 25? Ano? Hoy, tumahimik na si Gabi? Wala namang alam yan, bro. Nawala na. O nawala na ang gana niya. Yun, so okay na, Gabi, okay na ba yun? Saan mabasa? Ang tanong ko, saan mabasa na pinag-utos ng Diyos na siya ay gagawa ng imahe? Ito kasi problema dito, ano? Ang sa kanya, lahat kailangan iutos, kailangan lahat iutos. Sa Biblia, hindi lahat kailangan iutos. Ha? Sa Biblia, hindi lahat kailangan iutos. Ang iglesia may authority. Kaya nga ano man ang ipahintulot ninyo, kasama na lahat ng yon. Ikaw talaga,
gamit naman yung term na anuman, general term na yon. Kaya kung ipinag-utos ng Iglesia Katolika na gumawa ng imahe ng mga santo, may pahintulot sa langit yon. Bakit? Si Kristo nag-iwan ng kanyang utos, anuman ang ipahintulot nyo. Tanong, Gabi Santos, pinahintulot ba ng iglesia sa lupa ang imahe ng mga santo? Yes or no? Uy, Gabi. Nawala na? Nawala na si Gabi Santos? Ayun, nawala. Nawala na si Gabi Santos. Okay. Hindi na naniniwala. Oh, ito lang Santos din naniniwala. Kanina sa section napaka-apurado niya. Ngayon hindi na sasalita. Oy, Gabi. Ano? Asaan na? Ang tanong ko sa iyo, Gabi. Ulitin ko tanong ko sa iyo, ha? Ulitin ko tanong ko sa iyo, Gabi. Sabi ni Kristo, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ang tanong, pinahintulot ba ng Iglesia Katolika sa lupa ang imahe ng mga santo? Yes or no? Wala na? Wala na. Tumahimik na si Gabi. Kawawa naman. Na ano siya. Kanina, napaka-apurado nito sa sa comment section sabi niya, ang tagal naman, nakakatamad maghintay. Ngayon pinapasok ko, yung pala ang niya. Ayun. So, Bro Jando, kung ang argumento nila na pag walang utos, gumawa ng imahen o larawan ay bawal, bakit yung ngayon lang niya alam na Ezekiel 41:17-22 may mga larawan ng kerubin at may mukha ng tao ang templo ng Diyos na wala namang mabasa letra por letra na inutos ng Diyos. Kaya sa konklusyon, mula pa sa lumang tipan, ang templo ng Diyos ay may mga larawan ng mga banal. Kaya yung pinasukan ninyong templo na walang larawan, budiga na yan. At saka, ayan, at saka nagsisinungaling si Gabi Santos. Sabi niya, hindi ako tumahimik, minumute ako ng kasama mo. Hoy, anong minumute? Hindi nakano yan. Once nag-mute ako sa messenger room, lahat muted lahat. Pero ba't mo sinasabing na mute ka? Mute all ang ginagamit ko pag sinabi ko mag-mute kayo lahat. Naka-mute all yan. Damay sana lahat. Ikaw lang nag-mute. Hoy. Bro Jando. Hindi totoo po yun na walang utos. Malinaw na pinagbabasa natin kanina. Utos. Isaiah 19:19, magkakaroon ng monumento sa altar ng Panginoon. Di pa ba utos yan? Ano yun? Chismis lang. Isaiah 56:5, pagkalinaw nun, sa aking bahay, papatayuan ko ng mga monumento. Sino ang patatayuan niya doon? Yung kanyang mga sa Yunuko. Referado siya sa mga nagsiserve sa templo ng Diyos. Ibig sabihin doon yung mga propeta, yung mga taong ginamit na kasangkapan ng Diyos, patatayuan ng monumento. At sabi pa doon, pangalan na hindi mawawala. Hindi ba utos yun? Tatanungin ko nga sana siya kaganina kung yung larawan sana, Bro Jando, kasi malinaw naman sa Colossus 1:15, ang Panginoong Kristo ay larawan ng Diyos. Sa kanila, walang ng larawan ni Kristo. Hindi labag na sila doon. Ang sabi niya rito, pinag-utos ng Diyos na gawin imahe ng cherubim at mga hayop. Ang tanong ko sa nabasa na pinag-utos ng Diyos na siya at kanyang propeta ay ukitan ng imahe. Yun na nga, binasa na ni Brother John Ray kanina sa Isaiah 56:5 sa English Standard Version. Ayaw mo lang tanggapin dahil ang gusto mong basahin Tagalog. Hindi namin yung problema kung ayaw mong tanggapin Bakit? Ang daming nanonood, hindi kami naka-priority sa iyo lang.
Wawa ka naman, Gabi Santos. Binasa na kanina, Isaiah 56:5. Utos yun. Tapos sabi mo, basahin mo sa Tagalog. Bakit? Di ka nakakaintindi ng English? Uy, ano ba naman yan? Okay, Bro Jaco, so, yes, Brother Angel? wala na si pinsan. Oh, Wala na pinsan ko. wala yung pinsan mo, Brother Angel. Oh, umalis na. Hindi niya matagalan na naiipit siya.